to meet Him in clouds of the sky. Amen. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with a million on high. He has my soul in the grave of the rock that shadows such white thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. What a great song. And once again, tawagin po natin ang natatanging bilang, special number sa English. So, check. Low sound. Low sound. Check, check. Low sound. Low. All of grace is my story, all the way from earth to glory. Since by grace He lifted me from sin and woe. Living grace He has extended, as on Him my heart depended, and He'll give new grace when it's my time to go. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from His bountiful store. Grace to cross the river, grace to face forever. There'll be new grace I've not needed before. There's been grace for every mile. There's been grace for every trial. There's been grace, sufficient promise by supply. Grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, but there'll be new grace when it's my time to die. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from His bountiful store. Grace to cross the river, grace to face forever. There'll be new grace I've not needed before.
is greater than all our sin. Grace to cross the river, grace to face forever. There be new grace I've not needed before. Grace to cross the river, grace to face forever. There be new grace I have needed before. Amen. Sound. Amen. Praise the Lord. Bagong salita ng Diyos. Batiin muna natin ang kasama pa natin ngayon na nadagdag. Si Brother Bogs. Sama natin. Ngayon ko lang nagparamdam. Okay. Sir Jeneline Castante. Kasama rin natin ngayon Sister Joliet Dawa Gonzales. Amen. Sister Leti Fernandez, salamat kasama namin kayo sa hapong ito, sa pananambahan. Alright, salamat po sa Panginoon, si Anali, Kavili, kasama natin, kapatid ni Sister Elsie. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. We come now to the most important part of our service today. The preaching of the Word of God. Amen? What we need today is preaching. Amen? Alright. Dito na po tayo sa familiar story, Ilang beses na marami na po tayong mga mensahe rito nakuha, Basahin ulit natin. Matthew chapter 14, beginning 15. Matthew chapter 14, beginning 15, hanggang 21. 21. Sabi rito sa 15, and when it was evening, his disciples came to him, saying, this is the desert place, and the time is now past. Send multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, they need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. Verse 21, and they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Amen. Salamat po sa pagbabasa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, binigyan mo kami ng privilege to pray, to come to you in prayer. And salamat, Panginoon, sa mga answered prayers, Panginoon. Salamat sa aming 2 kapulisan, sa kagalingan na binigay mo, Panginoon. And salamat din, O Diyos, sa mga provision ninyo sa aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan sa amin, sa bawat anak ninyo. At ngayong hapon, bless our message tonight and send us revival. And speak to us in a very special way, O God. Maraming salamat sa mensahe, salamat sa passages namin nabasa. Holy Spirit of God, work in our midst.
and supply wisdom to your servant. I am nothing, O God. I want to be a blessing tonight, O God. Forgive our sins, O God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Makaupo muna tayo. Ang title ng mensahe natin ngayon, God's Miracles. God's Miracle in time of crisis. No? Ang mga kamangha-mangha na mga gawa ng Diyos sa panahon ng mga krisis na ito. Amen? I believe na almost 2 months na, no? Maraming mga marinig natin na patotoo na maraming kamangha-mangha na mga gawa ng Diyos sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Iba't ibang mga milagro ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, makita natin, ang istorya na ito, this is the familiar story na malimit nating kinikwento ito sa mga bata, sa Good News, sa Daily Vacation Bible School. Ang tawag natin dito ay the miraculous feeding. No? The feeding of 5,000. Pero sabi ng Biblia sa verse 21, 5,000 men beside women and children. No? Hindi pa kasama ang mga babae doon, hindi pa kasama ang mga bata doon. Tanggalin mo nga yung electric fan. So, makita natin, 25, mga multitude. Pag sinabing multitude, mga 25,000. No? Ang bilang lahat. Yung isama natin ng mga bata at mga kababaihan. No? So, dito sa story, ay makita natin, no, na ngaral ang Panginoong Jesucristo at pagkatapos ay nagpapagaling siya ng mga may sakit. No? So, makita natin ay mayroong krisis dito sa pangyayaring ito. They were in a great need. No? Dito, pagkatapos na nangaral ang Panginoon sa multitude, nagpagaling, hindi maaari na hindi rin sila pakainin ng Panginoon. Physical, kung pinakain sila spiritual, ay kailangan silang pakainin physical. No? Ay gabi na, ay mga gutom na yung mga tao. At kailangan ng pagkain. No? Kailangan kumain ng mga tao bago umuwi. No? Ganun ang ating Panginoon. Hindi sa papayag na mga tao ay hindi busog. Ayaw niya na ang tao ay uuwi na gutom. Amen? No? Ganun din sa every service, ay huwag tayong papayag. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay matapos ang service, na ikaw ay gutom, spiritual. Kailangan busog ka, spiritual. Amen? No? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Busog ka, spiritual. Di bali, gutom ka sa physical. Pero mahalaga ay busog ka, spiritual. So dito may krisis. Ang krisis dito ay walang pagkain. No? May krisis sa pagkain. Amen? Ito ang nangyari ngayon sa problema ng mga tao. Amen? Ang problema, paano sila makasurvive sa krisis? No? Pero mga kapatid, sa ating mga mananampalataya sa panahon ng krisis, dito natin makita, dito natin maranasan ang kamangha-mangha na mga gawa ng Diyos. Na naranasan natin ang kamay ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. No? So, makita natin, mga kapatid, dito gumagawa ang Diyos ng mga himala sa panahon ng mga krisis na katulad nito. Amen? So, makita natin, may krisis. Pero hindi nakapokus ang Panginoon sa krisis.
No, hindi problema sa Panginoon ang 5,000 pakainin. No? Pero mga kapatid, isa po sa naantig ang Diyos sa istoryang ito. In this story, that Jesus caught his attention. No? Jesus caught his attention about the young boy. You know, the young boy. Pero makita natin dito, hindi nila binigyan ng mga title ito, the young boy. You know, ang title ng passage na ito, the feeding of 5,000. No? The feeding of 5,000. Pero, mga kapatid, ay namangha ang Panginoon sa bata, sa ginawa ng bata. No? Sa panahon ng krisis, mga kapatid, ay mayroong nagawa ang bata sa panahon ng krisis. Amen? Sa panahon ng lockdown. Sana, ang mga bata ngayon, yung mga young people natin ngayon, sana mayroong kayong nagawa. Mayroong kayong na-accomplish, mayroong kayong naambag sa panahon ng krisis na ito. Nakakalungkot kung kayo ay pasaway. Sa panahon ng krisis na ito. Oo. Kaya mga kapatid, dito ay nakuha ng atensyon ng Panginoon ang ginawa ng bata. No? This boy is not well known. Amen? Hindi kilala itong bata, na nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay. Hindi well known. Di katulad ngayon na sa panahon ng COVID-19 na krisis, ang mga lumalabas na namimigay ng mga relief goods ay ang may mga kilala, may mga pangalan. Pero this boy offer his relief good sa panahon ng krisis. Amen? Madali lang mamigay, pag marami ka. Pero kung last meal ang ibigay mo, iba. Amen? So, makita natin, hindi naman sikat itong batang ito. Sabi ng Biblia, the lad, the boy, the young boy, the lad. No? His name was not mentioned in the Bible. His parents was not mentioned in the Bible. Wala tayong idea kung sino ang batang ito, kung taga saan itong batang ito. But, makita natin, the boy is not the issue here. The issue here is what he did in time of crisis. Anong ginawa niya sa panahon ng krisis? Anong ginawa niya, mga kapatid, sa panahon ng krisis? He take the bread and fish to Jesus. Amen? Ang matindi, binigay niya ang 5 tinapay and 2 isda na maliliit. No? Yan ang matindi. At ang napakaganda, nung binigay niya, yung binigay niya ang 5 tinapay at 2 isda, gumawa ang Diyos sa kanyang binigay. Amen? God performed miracle out of 5 loaves and 2 fishes. Amen? No? Kaya kita natin, mga kapatid. So, ano ang crisis dito? Kulang sa pagkain. Lack of food. Insufficient food. Amen? Thus, our crisis today, lack of food. Kaya nagsiksikan sa palengke. No? So when the Lord gave something to Jesus, something happened. Something happened to 5 loaves and 2 fishes. Amen?
He take to Jesus 5 loaves and 2 fishes. And miracle happened in the midst of crisis. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon ng krisis, kumikilos ang Diyos, gumagawa ang Diyos sa panahon ng krisis. Amen? So, ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon sa panahon ng krisis. Kaya may pangako siya, I will never leave thee nor forsake thee. Totoo po yun. Promise yan ng Diyos sa atin. Amen? So, yan ang ating pag-aralan ngayon. We learn the lesson about the young boy in the midst of crisis. And the title of our message today is God's Miracle in Time of Crisis. Amen? Nagmimilagro ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok, mga problema. Amen? Yan ang miracle ng Diyos. Amen? So, paano? Paano tayo makaranas ng mga milagro ng Diyos? Anong Tagalog sa mga miracle? Milagro. Mga himala. Yan. Mahirap na pag himala na. Matindi yan, ano? Pero ang totoo niyan, himala talaga. No? Ano ang ibig sabihin ng miracle? Impossible things made possible. Yan ang miracle. Impossible made possible. That's called miracles. No. Yan yung sabi ko nga. Against the law of nature. Miracle is against the law of nature. No. Dito, no, against the law of mathematics. Amen. Dito is against the law of mathematics. No. Ang mga mathematics may formula. Pero iba ang formula ng Diyos sa mathematics. No. So number 1, God's miracle. Paano maghimala ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid? No. Ano ang ginawa ng bata? Tingnan natin anong verse. Ang sabi niya, we have here 5 loaves and 2 fishes. No? And he commanded, sabi niya. Ang sabi ng verse 18, and he said, bring them hither to me. Amen? Bring me hither to me. Amen? Anong sabi sa Tagalog? Sabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Ang 5 loaves and 2 fishes. Amen. Number 1, trust God, your little, and He will make it much. Amen. Trust God, our little, your little. Your na lang para personal. No. And God will make it much. That's God's formula of God. Amen? You take little to God, God will do something much. Amen? Yan ang prinsipyo para makagawa ang Diyos ng milagro sa buhay natin. If we take our little to God, He will make it much. Ang sabi niya, anong little? Sabi rito ng verse 17. We have, ano ang mayroon? We have here 5 loaves and 2 fishes. Amen? Konti lang. 5 loaves and 2 fishes. Oo. Kung kakain ng mga baptist, kulang yan. Kung baptist. Amen? No, isa yun sa mga malakas kumain. No? Mga malakas kumain, mga musiko. Oo. Mga banda, malakas kumain. Mga banda pag piyesta sa probinsya, no? Magpakain ka ng banda, maganda-handa ka. Pero mga kapatid, baptist, magpakain ka. Oo, malakas din. Oo. Pero makita natin mga kapatid, dito,
Konti lang. We have here 5 loaves and 2 fishes. Ang sabi ni Andrew, ano sabi ni Andrew sa John chapter 6? What is 5 loaves and 2 fishes among so many? Ano ang mangyayari? Paano magkasya ang 5 tinapay, 2 isda, 5,000 mga kalalakihan, hindi pa kasama mga babae, hindi kasama pa ang mga bata? Paano magkasya ang 2 isda na yan at 5 tinapay to this multitude of people? Amen? This, hindi yan kalakihan na tinapay. Little bread, little fishes. But Jesus commanded them. In verse 18, He said, bring them hither to me. Amen? Bring them hither to me. Trust it to me. Yan ang ibig sabihin. Pagkatiwala mo lang sa akin, yung 5 tinapay at 2 isda. Amen? It means, trust God, your little things, and God will make at much. Amen. Yan ang prinsipyo. Amen? This boy trusts his little to Jesus. This boy gave his little to Jesus, 5 loaves and 2 fishes. And God performed His miracle in time of crisis. Amen? Yan na. Ano yung lesson number 1 na matutunan natin dapat? No? If we trust our little to God, He will make it much. Amen? Sa konti mong binigay sa Panginoon, kaya ng Diyos yan paramihin. Amen? Yan ang ibig sabihin niyan. This boy trust Jesus. His little lunch. His little baon. Amen? Little food. Little fish. Little bread. But God made a miracle. Amen? Oh, my crisis. My miracle. If we trust our little, God will make it much. Amen? Little. God never expect big. God is not looking for big. How much? God is looking for your little. Amen? Ano ang meron sa bata? 5 loaves and 2 fishes. The boy trust God his little. And God do something. God perform His miracle. Amen? So, yan ang gawin natin. Yan ang sikreto. Sa panahon ng crisis na ito. Oh, what we are going to do in this crisis, you need to trust God, your little. Amen? Your little. No? Yan ang secret, na kapatid. No? Magtutumas ng crisis, ano? The secret is to trust God, our little, and He will make it much. Amen? Hindi ka kakapusin. Hindi ka kukulangin, mga kapatid. Hindi ka kukulangin. Hindi mo maramdaman ang krisis. If you trust God. Amen? Ano ang little mo ngayon? God is not looking for big. Maliit lang. Maliit lang. Amen? You have a little time. Maliit na oras. Bigay mo sa Diyos. Trust God, your little time.
Amen? Huwag mong ubusin ang oras mo. No? Bigyan mo ang Diyos ng konting oras. Magbigay ka lang ng oras sa Panginoon. Amen? No? Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga bagay. Huwag mong ubusin sa Facebook. Give your little time to God. God will do something. Amen? No. Give your little time in reading God's Word. Magbasa ka. Kunting panahon. No. Little time reading His Word. Amen? Little time sharing His Word to others. Sharing the gospel. Mga kapatid, little time. No? Malaking bagay yan sa Diyos. Mag-little time ka sa ating devotion. Little time ka sa Bible study. Give your little time in prayer. Yung little time na ito ay malaking bagay sa Diyos. Huwag nating baliwalain ang mga maliit na bagay na ito. Malaking bagay yan. God will make it miracles. God will make it much. Amen? Oh, ano ba ang mayroon sa ating maliit? Oh. Your little treasure, your little money, your little giving, God will multiply. Amen? No? If you trust God, God will make it much. If you trust God, if you trust something little for God, God will make it much. Amen? You know, your little money. Amen? God is not looking for a value, how much we give. No? Kaya kapatid, our little giving, mga kapatid, God will multiply. We cannot outgive God. Hindi natin kayang lampasan ang Panginoon sa pagdating sa pagbibigay. Amen? Kaya maraming gustong blessing, pero gusto receiving. Oo. Kailangan giving. Amen? Maraming gusto ng blessing eh. Pero ayaw magtiwala sa Diyos na mga maliit na mga bagay. Amen? Oo. Your little tithes, trust God. Your little faith, promise, trust God. Your little love offering, trust God. Your little first fruit, trust God. Oo. Yung maliit na yan, yan ang gamitin ng Diyos para ikaw pagpalain ng Panginoon. Amen? I-multiply niya. This boy gave 5 loaves and 2 fishes. What happened? God multiply and multiply and multiply and multiply and multiply. Amen? Hindi nagsasawa ang Diyos sa pag-multiply if you take something to Him. If you give some little things to the Master's hand. Mga kapatid, doon i-multiply ng Diyos. Mga kapatid, yan ang sikreto. This boy trusts his little bread, little fish to Jesus. And God multiply more and more. That's how God bless His children. That is His principle. Trust our little to God. And God will multiply and multiply. Wala sang pakialam sa krisis. Basta magtiwala ka sa Kanya, mga kapatid, proven na po yun. No.
Hindi mo na kailangan ang Diyos subukan. Ang Diyos natin ay subok na. Mag-faithful ka lang sa pagbibigay. Tuloy-tuloy ang blessing ng Diyos. Mga kapatid. Oo. Marami akong kapatid na nakausap. Oo. Oo. Ang sabi nila, Pastor, parang hindi naman namin naramdaman ang lockdown. Kung saan ang lockdown, sobra-sobra ang blessing. Sobra-sobra ang bigas. Sobra-sobra ang supply. Oo. Bakit? If you trust God, your little things, wala sang pakialam sa krisis. God will multiply and multiply blessing in your life. Amen? No? Maraming mga tao ngayon nagrereklamo. Wala silang kita, wala silang income, wala silang sweldo. Mga kapatid, pag ikaw matapat sa Diyos, mga kapatid, trust God your little things to the Lord and He will make it much. Kaya wag nating dahilan ang krisis para hindi tayo maging matapat sa Panginoon, mga kapatid. Huwag nating gawing dahilan, mga kapatid, dahil may krisis, hindi ka na makapagbigay sa Panginoon, mga kapatid. Ang sikreto, give little to God, and God will bless you much. Amen? Dapat ito ang panahon na lalo tayo maging matapat sa Panginoon para maranasan natin ang mga himala ng Diyos sa ating buhay. Oh. If you trust God, our little, hindi pa naubos ang blessing, may dumating na naman, darating na darating. Amen? Hindi naubos ang pagpapala. No? You cannot stop the blessing of God if you trust God. Walang tigil ang blessing. Hindi mapuputol ang blessing. Marami tayong mga kapatid na sa panahon ng lockdown, sa panahon ng krisis, ay doon sila lalo pinagpala ng Diyos. Amen. Oo. Sabi nga ng isang kapatid, kung saan pastor na may lockdown, doon ako lumalakas ang aking kita. Ano ang sikreto? Trust your little. And God will make it much. Wala siyang pakialam sa krisis. Amen? The more crisis, the more miracles ang Panginoon. Amen? Trust God your little. God will multiply and multiply your blessing. Hindi problema ang krisis. Ang problema, ang attitude natin towards sa Panginoon, towards sa krisis. Amen? Kasi sabihin natin, konti lang. Konti lang kasi ito eh. Naunawa naman ako ng Panginoon. Doon tayo sinusubukan ng Diyos sa mga maliliit na bagay. Are you trusting God? Amen? Marami natatakot magtiwala sa Diyos. Baka kapusin ako, baka kukulangin ako. Mga kapatid, that is not trusting God. You are worrying. Amen? Marami natatakot. Amen? Ang bata na ito ay walang takot. Hindi siya natatakot. Ipinagkatiwala niya ang maliit na bagay, ang kanyang baon sa Panginoon. What happened? God multiply and multiply. Amen? Nawala ba? Nawalan ba siya? Hindi. Tingnan natin. Sa verse 20. Sa verse 20. Ano nangyari? And they did all eat and were filled, and they took up the fragments that remained. Sobra.
may fragments. Ano ibig sabihin ng fragments? Surplus. Laging may sobra pag matapat ka sa Diyos. Laging may fragments. Remain. 12 baskets. Amen? Yan ang miracle. Oo. Cancellation of the law of nature. The law of mathematics. Bakit? 5 plus 2 equals 12. Amen? 5 plus 2 equals 12 baskets. Amen? Mahirap mo paliwanag yan ng mathematician. Pero mga kapatid, yan ang prinsipyo. Huwag kang matakot sa magtiwala sa Panginoon. Huwag kang matakot magbigay sa Panginoon. Doon gumagawa ang Diyos ng mga himala sa buhay natin sa panahon ng krisis. Basta tayo magtiwala na sa Diyos, God will make it much. Amen? Yeah, trust God. Magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Mga kapatid, no? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa tinapay. Amen? God multiply and multiply. Amen? Number two. Verse 19. Anong ginawa? Verse 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass and took 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave to the loaves to his disciples, and the disciples unto the multitude. Now, kung ito yung word na ditong, he blessed and brake. Amen. Bless and break. Amen. Ano makita natin number 2? God break something to see the blessing. Amen. Kaya mga kapatid, ang breaking and blessing is inseparable. Magkakasama. Amen. God break something. Ang ginawa ng Panginoon sa tinapay, He bless and break the bread. So the blessing of breaking. Break and bless. Bless and break. Magkasama. Maraming gusto, blessing. Ayaw, breaking. Amen? Don't you know that God allow to break something? Amen? God allow to break something in your life, in my life, to see the blessing of God. To see God's miracle. Amen? He breaks something in your life. Amen? Inaalaw niya ang mga problema, mga pagsubok. Amen? No? Sometimes He allows sickness. Bakit? To see the blessing of God. Amen? Nangyari yan kay Lazaro. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Yung sakit ni Lazaro ay hindi yan ikamamatay. For the glory of God. Amen? For the glory of God. Ano nangyari kay Lazaro? Oh, nalibing na. Pero sabi niya, for the glory of God. Oh, nagmiracle ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, He allow problem, sickness in your life. No? To see the blessing of God. To see the power of God. To see the miracle of God. To see the greatness of God. Amen. No? Sometimes He allows sickness. No? No? Kung saan mahina ka, malakas ka sa Panginoon. Amen? May sakit. Pero mga kapatid, doon sa panahon na may sakit, may karamdaman, nandoon ang Kristiyano, he learned to talk to God. He learned to pray. Amen? He learned to read his Bible. Amen? No? Kaya nga sabi ni David, it's good for me to have affliction. I learn thy statutes. Amen? Naranasan ni David
nagkaroon ng karamdaman, ng sakit, ng problema. Pero sabi niya, natutunan ko ang salita ng Diyos. Amen? May panahon siya magbasa ng Bible. May panahon siya magmanalangin sa Panginoon. Amen? No? Salamat. No? Meron tayong kapatid na kapulisan. Ano? Nag-prayer request sila. Pastor, isama ninyo ako sa prayer. Amen? Hindi basta-basta ang karamdaman. No? Positive sa COVID. Pero kapatid, salamat. No? Nag-message na, Pastor, ako ay magaling na. Negative na. What a miracle, amen? The prayer of faith heal the sick. Salamat sa inyong mga prayers. Amen? That's a great testimony. Amen? No? Thank God sa ating mga prayers. God performs miracle. He breaks something to see the blessing of God. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, yan ang milagro ng Diyos. Mga imposible ay naging posible. Amen? Para ano? Makita natin ang blessing ng Diyos. You know? Sometimes He allow problem. No? Problem in our financial difficulties. No? Financial needs. Oo. Marami tayong babayaran, marami kang babayaran, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Amen? Wala ka pang bayad. Hindi ka pa nakasama, nalampasan ka pa ng mga DSWD. Hindi ka pa nakatanggap ng SAP. Hindi dumaan sa bahay mo. Ay sigurado, si Meralco, si MWSS, hindi ka lalampasan yan. Sa listahan ka. Sa sunod na buwan, maraming babayaran. He breaks something. No? To see the blessing of God. Amen? Makita natin ang pagpapala ng Panginoon. Amen? No? Minsan, inaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga karamdaman, mga sakit. Amen? Ako mismo, kung hindi ako nagkasakit, hindi ako nasumuko sa Panginoon. Amen? Merong kilalang preacher. Ang sabi niya sa akin, Pastor, salamat. No? Kung saan ako nakakulong, doon ako nakakilala sa Panginoon. Nung siya ay nakalaya, ay meron na siyang ministry, jail ministry. Siya ay pastor na. Amen? He allow problem, difficulties, to see the blessing of God. Amen? No, marami dyan sa jail ministry. Sabi nila, salamat. Ngayon ko lang narinig. Kung hindi pa ako nakulong, ngayon ko lang narinig ang mensahe ng Biblia. Amen? Inaalaw ng Diyos ang mga problema para makita natin ang himala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kapatid, the blessing of breaking. After breaking, blessing. Amen? Pagkatapos ng bagyo, hindi lahat bagyo. Hindi lahat gabi. May araw. Amen? The blessing of breaking. After breaking, blessing will follow. Amen? So yan number 2. God allow to break something to see the blessing of God. Number 3, Number 3. Ang sabi ng verse 20, and they did all eat and were filled, and they took up the fragments that remained, 12 baskets. And that had eaten, nakakain lahat, busog. Were 5,000 men, beside women and children. Ano makita natin dito? May crisis ng pagkain. Pero makita natin, may problema. Ano nangyari? Number 3, there is no problem that God cannot solve. No problem that God cannot overcome. Amen. Walang problema na hindi kaya
ng Diyos solbahin. Hindi kaya ng Diyos solbahin. Kaya yan ng Diyos. Every problem, may solusyon. Pag walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Ibigay mo na sa Diyos. Amen? For God, there's nothing impossible. No. Dito makita natin. No. What is the problem arise here? No food to eat. Lack of food, lack of supply. No. Ang sabi ng John chapter 6, verse 6, sabi ng Panginoon kay Philip, Philip, may problema tayo. Saan tayo kukuha ng napakaraming tinapay para mapakain natin ang 5,000 mga taong ito? Anong sabi ni Philip? Is not sufficient. Sabi ni Philip, sa John chapter 6, verse 6, hindi na natin babasahin, 200 penny of bread is not sufficient. Amen? Kahit anong pinaperasuhin mo yan, hindi kasya. Amen? Hindi kasya. May krisis. Amen? Di ba ganun tayo pag panahon ng krisis? Amen? Laging naisip natin, sa bibig natin, hindi kasya, kulang. Oo. Kulang lagi. Amen? Imbis na magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Tingnan mo ang Diyos. God is a God of miracle. Anong sabi ng Panginoon? Anong krisis? Bread. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6, hindi ko alam kung saan ang verse, I am the bread of life. Amen? I am the bread of life. You need bread. I am bread itself. Ako ng bread. Paano pa kayo magutom? Sa akin ang bread. Ako ang bread. Amen? Pero sabi ni Philip, bread is not sufficient. He never realized that Jesus is the bread of life. Amen. He never realized that God is God of miracle. Amen. Laging kasya, hindi kulang, no? No? Nakita nyo, in-interview yung 4 piece, ano? Oo. Kung 6,600, kasya ba? Hindi kasya. 1 week lang ang 6,000. Imagine mo yan, ano? Hindi kasya, not sufficient. Oo. Parang si Philip, tsaka si Andrew. Amen. Sabi ni Andrew, nandito ang bata, may 5 tinapay, may 2 isda. Ang sabi niya, what are they among so many? Yo. Ano, hindi kasya ito, Panginoon. Marami sila. Paano? Kulang. Kapos. Hindi kasya. Mga kapatid, sa Diyos, walang kulang. Amen. Laging positive. Amen. Dapat think positive. Dapat COVID negative. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, sa panahon ng krisis, huwag nating tingnan ang problema. Tingnan natin kung gaano kadakila ang Diyos, mga kapatid. Amen? Oo. Anong problema natin ngayon? Hindi kasya. Not sufficient. No. Hindi kulang. Amen? No. Pero kapatid, tingnan natin ang Panginoon. Ilang tao ang pinakain niya? 5,000. Multitude, 25,000. Higit. Ang pinakain niya. Kaya ng Diyos pakainin ang 5,000. Nandito na sa Bible. The miracle of Jesus Christ, the feeding of 5,000. Amen? Ilan kayo sa bahay? 3 lang kayo. Hindi kaya kayo pakainin ng Panginoon. Ilan kayo? 10? 20? 100 kayo sa bahay? Oo. Hindi kayo kaya pakainin ng Diyos. Ang Diyos, 5,000 pinakain niya. Busog lahat, may sobra pa. Amen. Kaya salamat. No problem that God cannot solve.
No. Look at our God. Don't look our problem. Amen? No. God is a God of miracle. Amen? Mula pa sa Old Testament hanggang New Testament. God is a God of miracle. Amen? Nangyari kay Moses. Anong problema ni Moses at mga Israelites? Amen? Nung inabol sila ng mga tauhan ni Pero. Oo. Nandun na sila sa dagat. Sa Red Sea. Ang problema nila, walang daan. Amen. No. Ang problema ni Moses, no way. God made them highway. Amen. No. Yung babae na may sakit, 12 years na, dinudugo. Wala na. Wala nang pag-asa. Wala nang kagalingan. Pero pinagaling ng Panginoon. Amen. Yung bulag, nakakita. Ano sabi ng Panginoon? Lagyan mo lang yan ng putik at maligo ka. Makakita ka. Amen. Nakakita ang bulag. Yung pilay, anong problema? Hindi makalakad. Ang sabi ng Panginoon, rise up and walk. Amen. Take up your bed and walk. Amen. No, marami pa yan na problema. Mga kapatid, ano ang problema mo ngayon? Ano ang krisis mo ngayon sa buhay mo? Natin. Tanda natin. There's no problem that God cannot solve. No. Kung hindi mo kaya, hayaan ang Diyos mag-solve niyan. Amen? Bigay mo sa Panginoon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? God's miracle in time of crisis. Amen? And number 1, trust God your little, and God will make it much. Number 2, ano yung number 2? God breaks something to see the blessing. And number 3, there is no problem that God cannot solve because our God, for with God, nothing is impossible. Amen? I hope you learn something tonight. Amen. Tayo po ay manalangin. No. Ano man problema natin, tumingin ka sa Diyos. Ano man ang krisis natin, trust God. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Thank you God sa lesson na ito na magtiwala lang kami ng mga lit na bagay sa inyo. And God, allow to break something to see the blessing. And there's no problem that God cannot solve. Salamat, ikaw ang Diyos na God of solution. Habang tinutugtog ang ayat panyaya, what are your crises today? What are your difficulties? What are your problems today? Trust God your little, and God will make it much. He breaks something in your life. He break your finances to see the blessing of God, to see the power of God, to see the miracle of God in your life. There's nothing impossible with God. We have a great God in heaven. There's nothing impossible. Sige po, iluhod natin sa Panginoon. Gusto natin magpasalamat sa Diyos. Sige po. 5 loaves and 2 fishes is enough to give thanks to the Lord. Amen. Sige po. Dilog tayo sa Panginoon. Just kneel down if saan man area ng buhay natin na nangusap ang Diyos. Just kneel down to God and talk to Him tonight.
dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message tonight. Thank you for the brethren who knelt down, who come to you with humble hearts, O God. You know their heart, O God. Bless them. Whatever within their heart tonight, O God. Tulungan po sila, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita. Salamat sa mga principle na kung ipagtiwala namin ang mga maliit na bagay sa inyo, kaya mo po ito paramihin. At minsan, inaalaw mo, Panginoon, na kami ay madurog ang aming puso para makita namin ang blessing ng Diyos sa inyo. Makita namin ang blessing galing sa inyo. At makita namin, Panginoon, na walang problema na hindi mo kayang lutasin. Ano man ang problema ng aming mga kapatid ngayon, there's nothing impossible. Kaya mo po, Panginoon. Tulungan po sila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. What a blessing tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. I hope you learned something tonight. Amen. I hope you enjoy our message tonight. Amen. Praise God. Dadako tayo sa ating offering sa Panginoon. Amen. Trust our little things to the Lord. And God will multiply. God will multiply it much. Alright, pasalamatan natin ang ating mga handog sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpapasalamat po kami sa gabi na ito na ipinagkaloob po Panginoon sa amin. Upang kami po ay muli ay makapanambahan Panginoon sa inyo at sama-samang makapanalangin at gayon din Panginoon mapakinggan ang inyong mga salita Panginoon. Salamat Panginoon sa blessing Panginoon na muli inalagay niyo po sa aming puso. At salamat din po Panginoon sa pagkakataon at pribileyo na kami po ay makapagbigay sa inyong gawain at makapagbalik Panginoon ng kaloob Panginoon sa inyo. Pagpalain niyo po Panginoon ang pagbibigayan. Kayo po Panginoon muli ang mag-bless Panginoon nito Panginoon at lalo po itong magamit sa kalalago ng inyong gawain sa marami pang maabot at ikaliligtas Panginoon ng mga kaluluwa. At bless niyo po ang bawat magbibigay. Balik niyo po ang masaganang pagpapala at biyaya sa kamay ng bawat isa. Tawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope you enjoy our prayer meeting tonight and the message. Amen. Alright, tayo umawit sa Panginoon bago ating closing prayer. Tawagin natin si iyo. Amen. Awitin po natin ang hymnal number 12 para po sa ating closing song. Amen. And let us grab our hymnal books.
Page 12, great is thy faithfulness. On the first verse, all together sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Needed thy hand have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. On the last verse, pardon for sin and the peace that endureth. Thy only presence to cheer and to guide. Sweat for till day and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. At bago po tayo mag-close sa panalangin ay awitan po muna natin ng maligayang bati si Sister Mary at saka si Brother JM. Amen. Awitan po natin sila ng happy birthday. Amen. Sa pagsapit ng iyong kaarawan. Amen. Sunday, pakinggan po natin ang testimony ni JL. Okay, all together sing. Sa pagsapit ng iyong kaarawan, pati ka naming may pagmamahal, at ang dalangin lalo pang pagpalain ng Diyos habang buhay. Happy birthday to you, to Jesus with you. God bless you and give you the whole year through. Amen. God bless you. Amen. Panalangin natin Sister Mary at saka si JM, ano? Birthday nila ngayon, no? Tsaka si JM, no?
at kasama na rin ating pagtatapos. No? Okay, panalangin natin si Sister Mary tsaka si GM. Birthday nila ngayong araw na ito. No? At si GM isang araw. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mga parang sa lahat. Salamat po sa karawan ni Sister Mary tsaka ni GM. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Lalo mo pang pagpalain si Sister Mary ng kalusugan at malusog na pangatawan. Si GM din, Panginoon. Gabayan mo ang batang ito, Panginoon. Lumaki sila sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos. Tulungan mo, Sister Mary. Pagpalain mo siya sa spiritual, maging sa material at financial. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. I-bless mo ang kanyang buhay, dagdagan pa ng maraming taon, makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa aming service ngayong gabi. Salamat sa mga salita. Salamat sa mga kapatiran na kasama namin ngayong gabi sa pananabahan. At papurihin ka, O Diyos, at dakilain ka. At ingatan mo kami sa mga ilang araw na ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, ng bawat isa. At bigyan mo ng malasog ng pangatawan, Panginoon, ng bawat isa. Ang lahat ito, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless you, mga kapatid. Ay, magandang gabi po. Announcement po bukas, morning devotion. 9:00 ng umaga. At sa hapon, huwag niyong kalimutan po ang ating online Bible study. Magandang topic natin about the Word of God. So, huwag natin nawa ma-miss yan. So, maraming salamat po sa lahat po na naki-join sa ating prayer meeting. Okay, magandang gabi po ulit and thank you. Speak, I pray for